Alright, what's up mga kabsat? Good evening. Kamusta na po mga kabsat? Nako, na ngayong October 21, grabe ang pasabog na naman mga kabsat. Ikinagulat ng mga garapata, lalo na itong si Belgica kamabsat, no? Nako po, feeling relevant. Akala mo lahat ng mga pinagsasabi may katotohanan. Sabi niya, sa totoo lang, naniniwala pa ba ang tao kay Trillanes? Abay, naniniwala kami kay Trillanes. Hindi tulad nyo, ilan lang kayong mga garapata na panatiko, no? Na naninira kay Trillanes at sa gobyerno. Pero kami, tiwala, kita mo naman, may ebidensya, hindi kwento, hindi chismis tulad ng pinaggagawa nyo. Ngayon, nakapo, kaya kayo, tarantang-taranta kayo kay Trillanes, mabsat, na no? Kasi nga, sinampahan na itong si Bongo, mabsat. Sabi ni Belka dito, sa totoo lang, naniniwala pa ba kay Trillanes? Yan ang reaksyon ni dating Presidential Anti-Corruption Commissioner Greco Belgica. Nakulelat na nung tumakbo siya bilang senador, no? Feeling entitled, akala nyo may buboto sa kanya. Ngayon, ngaw-ngaw lang siya ng ngaw-ngaw tulad ng mga ibang PDP, di ba? Mga feeling entitled. Alright, sabi dito, matapos magsampa ng plunder case ni Antonio Trillanes laban kina Senador Bongo at dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Office of the Ombudsman, ayon kay Belgica, paulit-ulit na issue ang ginagamit ni Trillanes at ilang ulit na ring nasagot. Really? Bakit? Umusad ba? Tandaan mo, nung last na final niya yan, binigay niya sa DOJ. Ngayon yung DOJ pinunta sa ombudsman. May nangyari ba? Ngayon, tingnan natin kung hanggang saan ang tapang niyo. Lalo na ngayon, iba ang ombudsman. Ha? Hindi niya proprotektahan ang tulad yung mga garapata. Ha? Nako pa oh. So ayon dito nga, paulit-ulit nga daw, no? Sabi ni PRRD and Bongo charged into ombudsman this morning. ICI, asan na kayo? Nauna pa ito sa inyo. Hindi flood control issue yan, ha? Rehash. Lumang issue na ito. Nakailang ulit nang nasagot daw, sabi ni Belgica. Nako po, wala nang ginawang ombudsman, di ba? Walang ginawa sila Martinez noon. Hindi nga ito umusad, hindi man lang nila sinilip, di ba? Yung finorward ng DOJ. Putra, sasabihin mo ulit. Ngayon, tingnan natin. Tingnan natin, ha? Kung uusad yan. Kasi yan, sigurado, nako po, kaya nga tarantang-taranta kayo, hindi nyo na alam gagawin niya. Kahit anong paninira nyo, wala nang naniniwala, di ba? Kasi si Trillanes, tambak ng ebidensya. Kayo, puro kayo ngaw-ngaw, puro lang kayo dakdak. Binatikos din niya ang timing ng reklamo, sabay sabing, planado na at bahagi ng playbook daw ng gobyerno na sinasabi rin ni Bongo. Para ilihis ang issue mula sa flood control corruption scandal na kasalukuyang iniimbestigahan ng Independent Commissioner for Infrastructure at sa Senate Blue Ribbon Committee. Payday and media moment lang. Mga kababayan, it's a playbook government is using. Planado na, shift the blame to the enemy. PRRD, Sara, Bongo, Bato, si Sara at Bato na ang susunod dyan. Dagdag pa ni Bel. Ay hintayin mo, hindi pa tapos. Naku, talagang meron. Asahan mo, no? Hindi lang sila, pati yung asawa ni Sara, pati ikaw, itasama na nila. Malamang, abangan mo na lang, ha? Naku po, relax ka lang dyan. Huwag ka magkalala, malapit ka na din. Ikaw na susunod din dyan. Giit ni Bellica, kung tunay ang investigasyon, dapat ito ay lahatan. Walang pinipili. Hinihikayat niya ang DPWH, DBM at Blue Ribbon Committee na ilabas ang listahan ng lahat ng senador at kongresistang nagkaroon ng flood control project mula 2022? 2022? Hello? Kailan na mayagpag ang mga diskaya? Belgica, bakit 2022? Baka nakakalimutan mo 2020, 2016, inamin pa nila. Si Bato pa ang umamin na kailan kayo na mayagpag talaga sa DPWH? Sabi nito, kwan po ata 2016. Hindi, siguraduhin mo. Hindi po. Sigurado na to. 2016 po talaga kami na mayagpag. What do you expect? Tapos gusto mo 2022, inumpisahan na nga, kaya nga nag-backtrack tayo, di ba? Paktay kayo. Ayan, kinakatakutan nyo. Kasi nga, yung flood control queen and king, inamin na. 2016 sila na mayagpag. Dapat, imbestigan 10 years. Diba?
Anong gusto nyo? 3 years lang? Hindi. 10 taon. Damay-damay dyan, mga kalokohan nyo. Kasama ka na siguro doon, lalo na ikaw yung nasa dyan. Ikaw yung nandyan sa pwestong yan, na tinanggal ni Pangulo na walang silbing pwesto. Di ba? Putragis. O siya dito, dahil 2022 hanggang, dahil iyon umano ang ugat. Ugat daw! Ugat daw ng iskandalo na dapat matutukan. Ako po, takot sila, mga kabsat. Takot na takot itong mga garapata. Mga kabsat, takot na takot sila, no? Wala na. Bistado na kayo, no? Tapos na kasi, wala na kasi pro-protekta sa inyo. Wala nang ombudsman na pro-protekta sa inyong mga nakopaw. Well, ganun talaga. Bilog ang bola. Oh. Ngayong wala nang pro-protekta sa inyo, harapin nyo ngayon ang mga darating na kaso nyo. Good luck sa inyong mga garapata kayo. Huwag nyong itago. Pakita nyo lahat sa tao para imbestigahan ng lahat. Giit di Belgica. Alam mo naman, feeling kanto, no? Relevant. Putan nga natin to. Belgica. Tignan yung mga pinapapost si Belgica, mabsat ha. O to, may post na naman siya. PRD in Bongo charged in ombudsman this morning. I see. Yan, nasa na kayo? Nabasa na natin yan. Lalaki natin to. Sinasabi pa si Belgica. Si Bongo na ang pinapaimbestigan. Grabe ang talon. Sunod-sunod na yan si Sara PRD control issue. Walang flood control scandal noong 2016 to 2022. Ngayon ang flood control scam. 2023 to 2022. Yan ang politika, shifting the blame on your enemy. Ang kapal naman na mukha mo. Kung walang flood control, di dapat hindi bumagsak yung mga pinagyayabang yung mga ginawa ni Digong. Ha? Bakit bumagsak yung mga pinagawang ano yun, mga tulay? Ha? Sino ang DPWH noon? 'Di ba si Villar? Sino nag-appoint kay Villar? Kamuti ka talaga, bonggot ka ba? Bunguti ka talaga, Belgica. Kaya ka namin pinagtatawanan eh. Putragis, alam mo, relevant lahat ng mga pinagyayabang mo, pinagsasabi mo. Putragis ka. Nagkamuti ito. Lakas tama talaga ito si Greco, no? Kaya tuloy, talunan ka eh, di ba? Kahit anong pilit mo, wala. Hindi ka gusto ng taong bayan. Ayaw sa'yo. Kaya ka hindi ka nananalo eh. Kaya nga kulelat ka pag tumatakbo ka, di ba? Ano ba yan? Ako po, may naniniwala ba sa'yo? Meron. Mga bobong garapata. Ha? Yung mga panatiko na garapata. Putragis ka. O, ito, may sasabi pa, part 5 pa daw. Ano to? Sige nga. Ano sasabi ni Belgica ka dito? So ano ang basahon nyo dito, Chairman Greco? Tinatawag pa siyang chairman, no? Now that gustong imbestigahan, yung chairman na sabi niya, binuwag na. Wala kasing silbing kwan yun eh. Walang silbing opisina. si Senator Bongo, maaring madadamay dito mga Duterte rin. Sa tingin ba ninyo? Opo, sigurado ho yan. Dahil sa nakita nating shift or talon, biglang talon ha. Anong biglang talon? Biglang talon daw. Talaga pare-pares kayo ng naratibo ah. Flood control ng issue. Yung ang itinuturo yung ngayon, sila Speaker Martin pinangalanan na ni Orly Gutesa. Si Orly Gutesa na hindi na nagpapakita, biglang nawala, nalusaw. Anyari? Asan na yung pinagyayabang nyo na si Orly Gutesa? Bakit nawawala ngayon? Bakit hindi siya nagpapakita? Takot? Kasi yung affidavit, peke? Ha? Anak ng kamote, mga kabsat. Bistado ang galawan nyo eh. Ha? Fake witness with fake affidavit? Anak ng kamote. Ano siya, hero sa inyo? Ni hindi nga nagpakita sa DOJ? Natakot? Bakit? Kasi bistado, peke yung affidavit. Tragis ka, Belgica. Sige, tuloy. Congressman Zaldico, pinangalanan na. Sinabi na bakit ako magiging most guilty? Pirmado yan ng Kongreso at pirmado yan ng Pangulo. Itinuro na niya ang Pangulo, itinuro na niya ang Kongreso at parang pinaihiwatig na nagre-report lang ako sa Speaker. Ando ng issue, flood control. Tapos ngayon biglang, okay, si Bongo na. Tapos Farmally na. Abay, maraming iskandalo dyan sa Farmally. Kaya nga kinasuhan, di ba? Ngayon, humanda kayo. Damay-damay na kayo dyan. Di ba? Anak talaga ng kamote, Ardayan, tsaka Ryan Iconesi. May naniniwala ba dito kay Greco Belgica? Press 1 nga sa mga naniniwala.
presto sa hindi, mga kabsat. Tragis, feeling relevant talaga tong Comag na to. Tragis ka. O sige, tuloy. O susunod na niyan si Sara. Oo. Tapos susunod na niyan si Digong. Mhm. Flood control ang issue ngayon, 2022 o 2023 to 2025. Ibabato nila sa 2016, 2017 para ang palagay ko gagawin nila dyan, of course, dinadivert na at idadrag yung kaso. Ay, takot na takot silang mabisto. Samantalang yung tatay niyo umamin may mga flood control ghost project din, mga palpak na project ng DPWH. 'Di ba? Inamin din ng tatay Digong niyo. Inamin niya. Baka nakakalimutan mo, Greco Belgi mismong poon niyo umaamin, no? Umamin din siyang corrupt siya. Kaso nga lang naubos na. Sabi niya. Tragis. Ay nako po, talaga naman Greco. Kahit anong pilit yung pagtakpan, lalabas ang alingasaw ninyo. Kamote ka, kala mo napaka-relevant mo. Kaya namin kayo pinagtatawanan kasi nga walang naniniwala sa inyo, mga panatiko lang. Kamote kayong lahat. Sige, tuloy. Para pagdating ng 2028, wala na, tapos na ang term nila, hindi mo na maimbestigahan yung mga tinuturong lahat ng pinangalanan sa Senado. Wala na sila Martin, sila BBM. Wala na yan. Pinangalanan daw si BBM. Pinangalanan daw sa Senado si BBM. Tragis, asan yung resibo mo? Kamote rin naman itong si Greco, di niya lang pinagsasabi. Pinangalanan daw, ulitin na. Pinangalanan daw si BBM. May tinuturong lahat ng pinangalanan sa Senado. Wala na sila Martin, sila BBM. Pinangalanan daw sa Senado si Martin, si BBM. Really? Sino nagpangalan? Ako po, baka gusto mo balikan natin. Kung ano ang sinabi sa Senado, gusto niyo balikan. Sige, balikan natin. Tragis ka. Ito ang sinabi. No? Ika lang Diskaya 2016 onwards. Tingnan natin. Tragis talaga itong si Belgica, mga kakabsat. Ito na. Alam niyo ba kung bakit protektado si Diskaya ng mga DDS senator? Kasi ayaw nilang mabulgar ang 2016 onward. Kasi iniingatan nila na si mabait, na si Bongo, kapag ma-impeach o ma-impeach o ma-plunder si Sara Duterte na si Bongo daw ang pambato ng DDS sa pagka-presidente ng 2028. Tragis, sila nagsabi dito. Tingnan natin. Centerways Construction Development Incorporated, kaibigan and company donor kay Cheese Escudero, CLTG Builders at Alfredo Builders ng and Supply, tatay at kapatid na kontraktor. Wala daw siyang kinalaman. Former DPWH Secretary Mark Villar, isa siya sa dapat magpaliwanag bilang dating DPWH Secretary, pero siya yung nag-iimbestiga. Nako po, at taga Bulacan, Wawaw Builders, 7 billion ghost project. Agoy. Nako po. Ito pa. Ala, ano to? Tika, mas gusto. Ito, maganda to. Pakinggan mo to, Greco, panoodin mo to. Kailan kayo nag-engage ng flood control project sa DPWH? Kailan? Siguro mga 2016 onwards. Please, Please. Siguraduhin mo. Wag siguro. Siguruhin mo. make sure of your answer. Yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards. Yes po. Tragis. Nakita yung reaction ni Bato. Na-realize, putragis. Bakit ka ba tinanong to? Bistado. Tapos si Belgica, sasabihin, umatras. Sasabihin ni Bongo, umatras na. Pumunta na sa 2016. Pumunta na sa 2017. Anak ng kamote, ang linaw-linaw ng sagot ng Diskaya, King and Queen ng flood control. Kailan? DDS Senator din ang nagtanong. Sinagot ni Diskaya. Kailan? So what do you expect? 2022? Ang bobobo nyo talagang mga garapata, kaya kayo pinagtatawanan Ang linaw ng sagot ni Queen, ni Queen Flood Control, 2016. Ulitin natin, baka di nyo narinig to sige, tuloy. Control project sa DPWH.
Siguro mga 2016 onwards. Please make sure of your Ay, answer. yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards. Yes po. Tama si Bato. Natahimik, na-realize niya, putragis, mali yata yung tanong ko. Dapat hindi na lang kita tinanong. Irahin na yung kinese. Dapat hindi na lang kita tinanong. Tuloy ngayon, iniimbestiga ng 2016 kasi nga umamin mismo yung flood control queen na 2016 sila na mayagpag. Nawawmali sila dito. Jenny Ramos, nawawmali talaga sila dito. Ardayan. Tragis. O ano ka ngayon? Belgi ka. Magtataka ka pa. Putragis ka, feeling relevant. Tandaan mo, sisihin mo si Bato kung bakit iniimbestiga ng 2016. Tinanong niya ang queen ng flood control. Di ba? Tinanong eh. O, di ba? Ngayon magtataka ka, sasabihin mo paulit-ulit yung mga pinafile ni Trillanes. Abay, siyempre. Hindi kikilos yan. Sino ba ang nasa posisyon noon? Sino ba ang pro-protekta sa mga katulad nyo? Putragis. Huwag tayong maglokohan dito, putragis kayo. Kaya ngayon, kabado kayo. Kabado kayo. Wala na. Wala nang naniniwala sa inyo. Tapos ngayon, idadamay mo si Pangulong Bongbong Marcos. Kamuti ka. Ang binanggit, 2016 sila mayagpag. Malamang, tamado ang amo mo. Ako naman, oo. Belgi ka. Kala mo, feeling relevant ka sa mga pinagsasabi mo. Di ba, Arda yan? Di ba, Ryan Canese? Paktay na talaga. Wala na silang magagawa niyan. Binisto eh. Bakit naman kasi tinanong mo, Bato? Kasalanan naman ni Bato to. Bakit mo naman tinanong yan tuloy? Dahil sa pagtanong mong yan, kakalkalin nilang 2016 onwards. Tapos, malalaman natin, 2017, most corrupt person of the year. Yung tatay nila. May award-winning. Anak ng kamoting award-winning pamana sa Pilipinas, oo. Akalain mo, kasama sa pinaka-corrupt na tao sa buong mundo. Yung tatay nila, 2017 na mayagpag. Actually, noong 2016, runner-up pa nga siya eh. Sumusunod na siya. Biro mo, 1 taon pa lang siya. Months pa lang siya. Nakikipaghabulan na sa award-winning. Runner-up siya eh. Runner-up siya. Noong 2016, kakaumpisa pa lang, runner-up na. Pero noong 2017, hindi na siya pumayag. 1 taon na, abay, hindi pwede. Dapat akin yan. Binigay sa kanya, most corrupt person of the year. Di ba, Sir Leonardo? Tragis. Itong si Belgi ka, feeling relevant, sasabihin niya, may naniniwala pa kay Trillanes? Actually, may interview si Trillanes kanina eh. Nakita ko kay Bagtit. Silipin nga natin yun. Bago tayo mag-end dito kay Belgi ka. Ay, actually, okay na tayo kay Belgi ka. Silipin na lang natin. No? Silipin na lang natin.